Nagsimula ang kwento sa DCD sa Dojo ni Bang kung saan si Chorango ay nakahandusay sa sahigong bongbong at halos di gumagalaw. Siya libang na lumaban pa kasi 6 na buwan na siyang nagkakasayang noon, pero nung di siya tumayo, tinawag sa litong walang natutunan at pinaalis sa dojo, sabay hili na huwag ng bumalik. Maya-maya, nasa apartment ay ni Saitama si Chorango, kausap si Tito. Kasi sabi yung ko na hindi na pang wala alatang may mo di ba patay malay mo di ba kapag kira nung kota patay wala patay uling ko kitang kapag naman kay ko isan pa deh kobun kinong lalay ka si kitang ko ko isan pa deh ko kene mo dia ko tang dia pa ko dia ulang kay ko ma ko lalay no Chorango ko palabas, naisip niya na baka siya lang ang umahanda kay Bang sa tamang gagawin. Hindi narinig si Goro na kausap niya si Chorango. Parang yung rider fan siya, kaya sinabi ni Goro na maghuhuli siya ng mga hero. At siya ang unang target. Dumating ang tank top vegetarian kasama ang tank top ng army para mag-hijack niya. Isang support na ni Goro, bagsak si vegetarian. Pagkatapos, dumating si tank top master at pinalipad si Goro gamit ang tank top tanker. Tumayo pa rin si Goro, pero iwan. Sa dojo, dumating si Bob, Kuya Iba. Sinabi ni Bang na mas malakas at mas delikado na si Goro ay sa dati mula ng tank niya ito. Balik sa laban, piniligan ni Tank Top Master si Goro ng sunod-sunod na atake. Bago niya tuloy yung pamasahin si Goro, suminit si Moomin Rider ay beliau na si Tank Top Master na huwag pumatay ng tao. Tinagap ito ni Master, pero habang palabas si Goro, sinabi nitong papatayin na pa rin sila. Sinagpos na ulit ni Master, pero bumanti si Goro gamit ang Water Spring Rock Smash and Beast na ayaw niya pero effective. Bumagsak si Tank Top Master. Sinubod ni Goro si Moomin Rider at sinaktan ng sobra, pati din ang Tank Top at Army ay binubog niya ng mabilis at matras. Dumating si Chorango para lumaban gamit din ng Water Spring Rock Smash and Beast, pero talo pa rin. Kinabukasan, isa rin naman ang common pinsala. Sa ibang lugar, tatlong si Last Hero, Stunland, Ayatoko at Red Nose ang naghahanap kay Goro. Hindi naman yung siya ni Red Nose, pero biglang lumitaw si Goro at binubog sila Oscar. Bumisita si Saitama sa ospital ni Moomin Rider at nagdala ng Sassy. Pinag-usapan nila si Goro at sumali sa usapan si Tank Top Master. Tinawag ni Saitama si Master na yung pinakabubo na pinagis nito pero nawala rin yung bigyan siya ng saging. Samantala, kita rin yung isang bata ng isa sa playground ay nakita ni Goro. Interesado si Goro sa librong binabasa niya tungkol sa mga hero at halimaw. Ayaw ang palitan ni Carrillo, pero nalaman ni Goro na may info doon kung saan at kailan lumalabas ang mga hero gamit ito para ituloy ang hero mount. Pinaliwanag ni Tank Top Master kay Saitama na si Goro ay gumagamit ng at tamang paraan para patungkalin ang kalaban ng mabilis. Pinuntahan ni Saitama si Chorango sa ospital at sinabi nito gusto niyang matuto ng martial arts. Binigyan siya ni Chorango ng ticket sa Super Fight Martial Arts Competition dahil siya mismo ay leader. Hindi interesado si Saitama sa laban pero interesado sa 3 million yen na premyo. Sa isang bar, sinasar ni Goro si Bully Wong hanggang magmamunan sila. Sa isang maliit na espirita, tinamaan sa pisngi at hindi si Goro ng mana. Gumamit si Bully Wong ng Golden Breakout pero nagdal siya si Goro at nagdal. Kung na ng bala, dumating si Spring Mustachia para tulungan. Northern Jackson Hilbert ni Goro at hinanda ang finish ng move niya pero sinadyan ng pasok ni Goro sa espada at saksukok lang pagsak si Mustachia. Sinabi ni Goro na nasa hero guide ang mga finishing moves nila kaya nalaman niya paano sila talunin. Sa lungsod, Zaimi, trabahador ng Hero Association ay nagyayabang sa 2 babae. Biglang dumating si Goro, pinalitan ng pamaw at pinatulog si Zaimi sa isang suntok. Habang naglalakad, narinig niya si Saitama sa likod. Akala niya daw level hero lang, kaya sinubukan niya itong patumpanin ng pop sa balikat pero walang epekto. Umanti si Saitama ng pop at nawalan ng malay si Goro. Nabili si Saitama ang wig para sa Chorango disguise niya. Sa huli, nakita ni Kino si Saitama na may suot na wig. Akala niya may bone crisis si Saitama kaya tinawagan si Dr. Torsino para magtanong tungkol sa hairlines. Pinaliwanag ni Saitama na para lang yun sa martial arts competition na sasalihan niya. Nung
bata pa si Goro, lagi niyang pinapakinggan ang mga kontrabida kasi sobrang sikat at laging panalo ang mga bida. Nung tinanong niya tatay niya, sabi nito laging panalo ang mga bida. Para kay Goro, hindi yun sa mga halimaw kasi sila yung todo effort pero talo pa rin lagi dahil tingin sa kanilang grades. Ayaw din tanggapin yun kaya nag-decide siya maging pinakamalakas na halimaw na never mananalo at babaguhin ng sistema. Nagising si Goro matapos ng talunin ni Saitama, wala siyang maalala. Yung batang si Tadeo at napansin sinawag ng at plano niya silang hanapin. Samantalang, sa Saitama sumali si Super Fighter ng gamit ang pangalan ni Toranko. Habang tinitingnan niya ang listahan ng mga panahon, dumating si Sour Face, dating estudyante ni Bang. Dahil ang Sour Face panalo para sa ligat gaya ni Bang. Ikwento na last year si Wolfman ang nanalo pero nahuli ng mga otoridad na nakatali yung totoong Wolfman. Kaya ngayon may bagong rule, pag may imposter na nakadisguise, disqualified now forever at may malaking tama. Nalagyan din na 6 months ago, si Goro ay nagwala sa Tondo matapos isipin na wala na siyang patututunan, binubog ng maraming estudyante kasama si Sour Face. Hinanatan siya ni Bang at kinalaya sa Tondo, dahilan para umalis din si Sour Face. Kung ininsulto ni Sour Face si Toranko, sinabihan siya ni Saitama na at least si Toranko may tapang lumaban kay Goro ng 1-1, samantalang siya tumapis na. Nalako si Saitama na siyang mananalo sa torneo, kaya nabatid si Sour Face. Habang nangyayari ito, ang Hero Association at plano na protektahan ng mga opisyal laban sa mga halimaw sa pamamagitan ng pag-assign ng S-Class Heroes bilang bodyguard. Hindi na malusot sa trabaho dahil sinabi niya na may tinatalo siyang secret boss na nakala ng staff sa totoong halimaw pero sa totoo naglalaro lang siya ng video game. Si Metalbat naman napilitan magbantay kay Norman Green, ang direct sponsor at sa anak niyang si Waganda sa Mouse Sushi Restaurant sa SCB imbes na manood ng piano recital ng kapatid niya. Habang nasa tawag siya sa kapatid, dumating sila Junior Centipede at Venus Mantra para atakinin si Norman Green pero madali lang din tinapos. Biglang sumulpot si Senior Centipede at isang halimaw na si Rattle Sida na naglabas ng sleeping gas kaya nawala ng malay sila Norman Green at Waganda. Kahit pagkot na si Metalbat, may sarili niya sa ulo para pumasok kay Nelly pagkalasip tapos pinatay niya yung dalawang giving level ng halimaw. Dumating sila Pineapple at Moonican para dalhin sila Normandy at Wagana pero si Pino naman ang gagawin ng cancer sa Elder Centipede. Habang lumalaban, pinapol ng Elder Centipede si Metalbat malapit kay Goro. Akala ni Goro patay na siya kaya plano na niyang hanapin si Watchtower pero nagising si Metalbat. Gusto ni Goro makipagpasagan pero tumanggi si Metalbat. Hanggang sa muntik na siyang matamaan kaya napilitan siyang marami ng atake. Sa huli, isang martial artist na sa Suyo na kinusap sa dalawang babae na samahan siya papunta sa Super Fight Tournament. Si Metal Knight sinubukang labanan si Elder Centipede gamit ang missiles pero ni Gasgas wala. Matagal ang laban ni Goro at Metalbat hanggang sa mukhang talo si Metalbat. Pero aminado ni Goro na kung tinamaan siya ng isang mampas, panalo ni si Metalbat. Nabigla si Goro na bumangon ulit si Metalbat at mabig na siyang patubanin habang nakatalunod siya pero ito nang dumating ang kapatid niya si Zenko. Biglang umatras si Goro dahil may soft spot siya sa mga bata at umalis para hanapin si Watchtower. Sinubukan ni Metalbat harapin si Elder Centipede pero bumagsak na dahil sobrang ang damage mula sa laban nila ni Goro. Samantala, sina Pineapple at Moonican na may dalang walang malay na sina Normandy at Wagana ay hinarang ni Rhino Wrestler. Saglit lang silang tinalo at nanakit ng mga halimaw si Wagana. Lumapit si Sword Jellyfish kay Zenko para gawin pinag pero binakasan siya agad ni Goro. Hanggang tumabang si Goro pero tinawag ng Phoenix Man ng ceasefire. Sinubukan siya kumbinsin na sumama sa Monster Association pero tumanggi siya. Sabi ni Phoenix Man, magkakita ulit sila kung tuloy pa rin siya sa pangluluwi ng heroes. Umatras ang mga halimaw kasama si Elder Centipede at nakakapit si Metal Knight sa kanya para sundan sila. Hinahanap sila bang nagwang si Goro kasi hindi sila pinatay niya ng